Magandang araw sa inyo, Sir Kano. Sana po ay maibahagi niyo itong kwento ko sa inyong programa. Matagal ko na pong gustong ikwento ito, pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Itago niyo na lang po ako sa pangalan Jude. 34 years old. May asawa at 2 anak na. Sa ngayon po ay nakatira kami dito sa Cagayan de Oro. Nagtatrabaho ako bilang driver sa isang trucking company. Ang kwentong ito ay nangyari sa amin sa Bukidnon, magabad ng huling bahagi ng dekada 90. Elementary pala ako noon. Siguro nasa grade 5 ako. At gaya ng ibang bata sa probinsya, ang mga araw namin ay umiikot lang sa paaralan. Paglalaro sa bukid, pagtambay sa kamanggahan tuwing hapon. Ang lugar namin ay napapalibutan ng taniman ng tubo, mais at mangga. Sa dulo ng baryo namin, may kakahuyang medyo bawal puntahan. Kasi nga daw, may mga tagabantay. Pero syempre, mga bata kami noon. Ang mga ganong kwento ay parang panakot lamang sa amin. Hapon noon, bandang alas 4. Wala kaming pasok sa hapon dahil may mga meeting ang mga teacher. Kaya mas maaga kaming pinauwi. Mainit pa ang sikat ng araw. Pero may malamig na hangin na galing sa mga puno ng mangga. Sina Tonton, Dado, Arman, Lito at ako. Magkakabarkada kaming laging sabay umuwi. Nauna pa si Dado na magyaya. "Uy, doon tayo sa kamanggahan ni Mang Isko. Ang dami mga manggang hinog ngayon oh," sabi niya habang bitbit ang kanyang tirador. Wala naman kaming ibang balak kundi manghingi o mangupit ng mangga. Tipikal na kabataang probinsyano lang. Pagdating namin doon, tahimik ang paligid. Wala si Mang Isko at tila kakaunti ang ibon. Ang dami naming napulot ng mangga sa ilalim. Kaya kinain namin ito habang nagkukulitan. Habang kumakain kami, napansin ni Tonton na parang may batang nakatayo sa pagitan ng 2 puno sa di kalayuan. "Uy! Sino yon?" tanong niya sabay turo. Pagtingin namin, may isang batang lalaki. Mga may edad na 7 taong gulang. Nakasuot ito ng puting kamisita at kupas na shorts. Marumi ito pero maputi ang balat na para bang hindi taga doon. Nakangiti ito sa amin at kumakaway pa. "Ah, anak siguro ni Mang Isko yan," sabi ni Arman. Wala naman atang anak si Mang Isko, di ba?" sagot ko. Tahimik kaming tumingin lahat. Nakangiti pa rin yung bata. Pero parang kakaiba ang ngiti nito. Parang hindi natural. Parang pilit. "Uy, lapitan nga natin," sabi ni Dado sabay takbo papalapit. Pero habang papalapit siya, biglang napasigaw ito. "Uy, ano to?" Sabay atras na mabilis na parang may humihila sa kanya. Tumakbo kami papalapit kay Dado. Halos matapa siya at nanginginig ito. "May humahawak sa paa ko," sabi niya. "Parang kamay." Pagtingin namin wala naman. Pero napansin namin yung batang kanina. Hindi na nakatayo. Nakaluhod ito at parang umiiyak. "Uy, baka nasugatan yan ha," sabi ni Tonton. Pero habang papalapit kami ulit, doon namin nakita ang hindi namin makakalimutan. Sa likod ng bata, sa ilalim ng kanyang puting damit, may malaking hiwa ito. Mula balikat pababa, papunta sa bewang. Parang sinugatan ito ng gulok o pinitik ng kung anong hayop. Pero walang dugo. Parang bukas lang ang laman nito at nangingitim sa loob. Gumagalaw-galaw pa na parang may buhay. Sabay-sabay kaming umatras. "Tara na!" sigaw ko. Pero si Lito, imbes na tumakbo, parang natulala. Nakatingin na ito sa bata. "Lito!" sigaw namin.
pero hindi siya gumalaw. Matapos namin makita iyon, yung bata ay kumaway ulit. Pero ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi na ito naglalakad. Para na itong lumulutang sa lupa at dahan-dahang papunta kay Lito. Sumisigaw kami noon. "Lito, tumakbo ka na!" Pero hindi gumagalaw si Lito. Hanggang sa biglang may kung anong malakas na humila sa kanya paatras. "Hinila siya!" sigaw ni Arman. "May humihila sa kanya!" Dali-dali kaming tumakbo papunta sa kanya. Hinawakan si Lito sa braso at pinilit namin siyang hilahin pabalik. Ramdam namin may ibang puwersang humihila sa kanya sa kabila na para bang kamay na hindi namin nakikita. Halos madapa kami sa kakahila. Pero nung sa wakas ay nabawi namin siya, sabay-sabay kaming tumakbo papalayo, papunta sa tubuhan at diretso sa mga kabahayan. Pagdating namin sa bahay ni Aling Tasing, halos hindi kami makahinga. Lahat kami pawis na pawis at nanginginig. Si Lito, tulala pa rin. Pero hindi na ito umiimik. Tinawag ni Aling Tasing ang asawa niyang si Mang Berto, isang kilalang albularyo sa aming baryo. Pagkarinig pa lamang ni Mang Berto sa kwento namin, agad niyang sinara ang pinto. "Hindi bata iyon," sabi niya. "Hindi bata ang nakita niyo." Tiningnan ni Mang Berto si Lito at agad itong pinahiran ng langis sa noo. At habang dinadasalan, biglang nagsalita si Lito. Pero hindi ito ang kanyang boses. "Bakit ka pumasok sa lugar ko?" Nagkatinginan kaming lahat, Sir Kano. Pero si Mang Berto, kalmado lang. "Kung anong nilalang ka man, umalis ka sa katawan ng batang to," sabi niya habang patuloy ang dasal. Pero biglang umiip ang hangin. Pagsilip namin sa bintana, kumakaway na naman yung batang may hiwa sa labas ng bahay. Nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, kahit kaming gabi na. "Diyos ko!" bulong ni Aling Tasing. Kumuha si Mang Berto ng asin at tinaboy ang hangin. "Hindi ito bastang multo lang. Sabi niya. Ang kanto ito. Naisturbo niyo ang lugar nila." Tinawag niya si Lito, pero nananatili itong tulala. "May nakapasok na espiritu sa kanya. Sabi ni Mang Berto. Bukas ng umaga, kailangan natin siyang ipaligo sa sapa sa may tabing kagubatan. Pero doon din mismo, malakas yung presensya." Tinanong siya ni Arman. "Bakit parang may hiwa yung likod ng batang yun?" Tumango si Mang Berto. "Yan ang tanda ng mga nilalang sa dilim. Kapag nakikita mo yung laman, hindi yan tao. Yan ang balat na ginagamit nila para magpakita." Tahimik kaming lahat. Hindi na kami lumabas ng gabing yun. Pero bago matapos ang gabi, habang lahat kami nagkukumpul sa loob ng bahay, narinig namin na mahina ngunit malinaw na katok sa labas. Tapos isang pamilyar na boses ng bata na nagsasabing lumabas daw kami. Sir Kano, akala namin matatapos na ang lahat ng gabing yun. Pero pagdating ng umaga, doon pa lamang nagsimula ang totoong bangungot. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Kahit nakapikit ako, naririnig ko pa rin yung mga mahihinang katok sa labas at yung tinig ng bata. Paulit-ulit ito hanggang sa pumutok ang liwanag ng umaga. Pero parang bumigat ang dibdib ko. Si Lito, hindi pa rin nagsasalita. Nakaupo lang ito sa gilid ng papag, nakatitig sa sahig, parang wala sa sarili. Paminsan-minsan, mapapansin mong gagalaw yung labi niya, pero wala na isang boses na lumalabas. Si Mang Berto, naghahanda ng mga gamit
Asin, langis, bawang at kanila. Sabi niya ay kailangan namin pumunta sa sapa sa gilid ng kamanggahan. Doon daw lilinisin ang kaluluwan ni Lito para bumalik ang kanyang diwa. Wala rin kami nagawa kundi sumama. Takot man kami, pero ayaw din naming iwan si Lito. Bandang 7:00 ng umaga, nagsimula na kami maglakad. Tahimik ang paligid. At kahit na maliwanag na, ang mga puno ng mangga ay parang masiksik kasi sa dati. May amoy na parang bulok na prutas na humahalo sa hangin. Habang naglalakad kami, napansin ko si Tonton na nanginginig pa rin. Parang sinusundan tayo, sabi niya. Shh! Sagot ni Dado. Huwag kang maingay. Nang makarating kami sa sapa, agad nagsinti ng kandila si Mang Berto. Kinuha niya si Lito at pinaupo sa bato. Tapos nilagyan ng langis sa noo at binuhusan ng kaunting tubig na may asin. Habang dinadasalan, biglang umihip ang hangin mula sa direksyon ng kamanggahan. Tumayo ang mga balahibo ko noon, Sir Kano. May amoy kami na aamoy na parang dugo at bulok na prutas na sabay. Si Mang Berto hindi tumigil sa pagdarasal. Pero maya-maya, nagsalita si Lito. Pero hindi pa rin siya yun. Bakit mo siya pinapakawalan? Sino ka ba? Sabi ng boses na garalgal. Hindi mo siya pagmamayari. Sagot ni Humberto. Mahina ito, pero alam mong matapang. Sa maniwala kayo't hindi, Sir Kano. Biglang kumulog ng araw na yon, kahit na maliwanag pa. At sa kabilang pampang ng sapa, may bata nakatayo. Oo, Sir Kano, yung batang may hiwa sa likod. Pero ngayon, kitang-kita na namin ang sugat. Bukas pa rin at parang may kumikilo sa loob. Parang may mga bata at kamay na lumalabas-labas sa loob ng hiwa niya. Lito, halika na, sabi ng bata habang kumakaway-kaway ito. Si Lito naman, biglang tumayo. Pero hinawakan siya ni Mamberto. Ngunit parang ang lakas-lakas din ng panahong yun. Yung pwersa na humihila sa kanya. Hindi mo siya matadala. Sigaw ni Mamberto. Naglagay siya ng asin sa paligid at nagdasal ng mas malakas. Sa ngalan na may kapal, bumalik ka kung saan ka nararapat. Umalingaw-ngaw ang hangin. Parang may sumisingaw mula sa ilalim ng lupa. Lahat kami ay napasigaw sa takot. Ang mga puno ng mangga sa paligid gumagalaw kahit walang hangin. Ang tubig sa sapa ay parang kumukulo. Tapos nakita ko may anino sa ilalim ng tubig. Mukhang katawan ng bata, pero may mga mahahabang braso at mata na parang sa isda. Gumagalaw-galaw yon. At sa isang iglap, lumitaw sa ibabaw ang ulo na nilalang na may kalahating muka. Hindi na ako sigurado kung tao pa ba yun o hindi. Ang isang mata nito ay nasa pisngi. Ang bibig niya ay nakahati sa gitna na parang sinabuyan ng kung anong asido. Si Mamberto tumakbo papalapit at itinapon ng asin. Bumalik ka sa ilalim. Hindi ito makakabahagi mo. Sumigaw yung nilalang. Matinis at mahaba ito. Sabay nawala sa hangin. Pero pagtingin namin, si Lito ay nakahandusay na. Walang malay. Nang makalayo kami pabalik sa baryo, pinahinga muna namin si Lito. Doon nagsimula na mapaliwanag si Mamberto. Hindi yun multo. Engkanto iyon. Taga-ilalim. Madalas silang nagpapakita bilang mga bata para hindi ka matakot. Yung hiwa sa likod, iyan ang bukana nila. Diyan sila lumalabas tuwing may gusto silang dalhin sa daigdig nila. Tumahimik kaming lahat. Tila ba wala kaming masabi doon. Pero bakit si Lito ang gusto nila, Mamberto? Mahina raw ang kanyang loob.
Madaling puntriyahin ng mga nilalang ang mga batang may bukas na kaluluwa. Nang matapos ang dasal, bumalik ang uliratilito. Umiyak ito. Sabay sabing, hinawakan niya ako. Sabi niya, gusto niya lang maglaro. Tapos, bigla ako nakita yung loob niya. Puno ng mga muka. Nang marinig namin yun, parang nag-iba ang hangin. Hindi na namin gustong bumalik sa Kamanggahan kahit kailan. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti nang bumabalik sa normal ng lahat. Pero isang gabi, may kumalat na balita. May batang nawala sa kabilang baryo. Ayon sa mga magulang, nakita raw itong huling naglalaro malapit sa Kamanggahan bago tuluyang hindi na bumalik. Doon kami muling kinabahan. Sabi ni Mamberto ay baka naiwan pa yun doon. Kinabukasan, sinamahan namin siya. May dala itong bote na langis at kandila. Pagdating namin sa gilid ng Kamanggahan, may mga bakas ng paa. Maliit na parang sa bata. Pero kakaiba ito, Sir Kano. 3 lang ang daliri nito. Dinasalan ito ni Mamberto at tinabunan ng asin sa paligid. Habang ginagawa niya yun, may naririnig kaming mahina pero malinaw na tawa mula sa hindi kalayuan. Isang tawa ng bata. Halika na ulit, sabi ng boses. Mahina ito pero naririnig naming lahat. Hindi na kami tumingin pa. Tumakbo kami papalayo at mula noon, ipinagbawal na ng mga matatanda ang papunta sa Kamanggahan paghapon o dapit hapon. Ilang taon ang lumipas bago kumaling nakausap si Mamberto. Matanda na siya noon at ako naman ay nasa high school na. Sabi ko, totoo po ba talagang engkanto yun? Tumango lang siya, sabay sabing, Hindi lahat ng kanto ay masama. Pero yung nakita nyo, hindi na yon sa kabilang liwanag. Nilalang na yun ang dilim. Sirang anyo na. Kaya ito may hiwa. Parang gusto niya na lang na may makasama sa dilim. Tinanong ko ulit si Mamberto kung bakit kami ang pinakitaan nito. Ngumiti si Mamberto pero malungkot ang ngiti ito. Dahil naniniwala pa kayo. Ang mga batang naniniwala, yun ang gusto nila. Dahil nakikita niyo pa sila. Ngayon, Sir Kano, matanda na ako. Pero tuwing umuwi kami sa bukid nun at nadadaanan ko yung dating Kamanggahan, lagi ko nararamdaman na parang may nakatingin. Wala na rin si Mamberto. Pumanaw na siya ng 2 taon matapos ang pangyayaring yun. Si Lito naman, tahimik na bata pa rin. Hanggang lumaki, pero hindi na siya bumalik sa normal. Ayaw na ayaw niyang daanan ang mga puno ng mangga. At minsan daw, sabi ng nanay niya, paggabi ay bigla itong nagkikising at nagsasabing, Ma, andito na naman siya sa bintana. Kumakaway ulit. Hindi ko alam kung totoo pa yun hanggang ngayon. Pero isang bagay ang sigurado ako, Sir Kano. Hindi namin makakalimutan yung batang may hiwa sa likod. Dahil sa bawat tuni ng hangin, tuwing hapon sa Kamanggahan, parang naririnig ko pa rin yung mga boses niya. Mahina at malayo na nagsasabing, halika na, maglaro na tayo.